pag-uusapan po natin ngayon mga kababayan ay tungkol dito sa comment na ifinorward sa akin ng isa sa mga researchers natin Ang sabi dito sa comment, actually dalawa to eh. So dito sa unang comment, ito po'y galing kay Don Tu Sangag or Don Don Sangag. Ang sabi niya, "Pastor ka ba? Tanong ko lang kasi kung pastor ka, malaking kahihiyan sa'yo mga turo mo. Mali-mali yung pagkaintindi mo sa Bible. Hindi ka marunong mag-divide rightly sa salita ng Diyos, which is the Bible. 2 Timothy 2:15, "Study to shew thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth." Okay, so meron pa ditong isang comment din galing naman kay Arnie Reyes. Ang sabi, "Ikaw ang mali, pastor. You are not rightly dividing the word of God. Kaya ligaw-ligaw ang interpretasyon mo, dampot-dampot ka ng verse, pinaghalo-halo mo, sinabi sa mga Hudyo at sa mga Hentil." So obviously naman na pareho kayo ng paniniwala. Halata naman kung kanino nyo natutunan. Alam ko naman kung kanino nyo natutunan yan eh. Pero hindi po ako nagagalit sa inyo, Don Don Sangag tsaka Arnie. Kasi alam ko naman din kung ano lang ang limitasyon ng nalalaman ninyo sa Biblia. Kasi itong mga to, nadaya lang naman ng mga pastor to eh. Pero bago natin sagutin ito, siguro tanongin muna natin sa mga proponents ng rightly dividing the scriptures kung ano ba ang ibig sabihin ng rightly dividing the scriptures. O pakinggan natin sila kung anong meaning nila dyan. Ano ang ibig sabihin ng rightly dividing the scriptures? Ayon sa Timothy chapter 2 verse 15, "Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth." Ang rightly dividing the scriptures ay inaalam mo muna ang isang talata sa Biblia kung sino ba ang sumulat o sino ang nagsasalita. Para kanino ba sinulat o sino ang kausap? Ito ba ay para sa mga Hudyo o para sa mga Hentil? Yan po ang basic practices kung magbabasa po tayo ng Biblia. So ayun narinig ninyo yung meaning ng rightly dividing the scriptures ayon sa pakahulugan nila. At ang ginamit nilang verse ay 2 Timothy chapter 2 verse 15 sa King James Version. So binasa nila sa King James English, basahin naman natin sa Tagalog. Ang sabi dito sa Tagalog version ng King James, "Pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos, manggagawang walang anumang ikahihiya, na gumagamit na matuwid ng salita ng katotohanan." At dito sa Magandang Balita Biblia, ang sabi, "Pagsikapan mong maging karapat-dapat sa Diyos, manggagawang walang dapat ikahiya at tapat na nagtuturo ng katotohanan." So kung mapapansin ninyo, walang sinabi dyan na hati-hatiin ninyo yung Biblia o hati-hatiin ninyo ang kasulatan or piliin lang ninyo kung anong nakasulat. Ang sabi dyan, yung Tagalog ng rightly dividing the scriptures ay gumagamit na matuwid na salita ng katotohanan o kaya tapat na nagtuturo ng katotohanan. Yun ang pagkakasalin ng mga scholars sa salitang rightly dividing the scriptures sa Tagalog. Ano ba yung sinabi niya na meaning daw ng rightly dividing the scriptures? Sabi niya, alamin mo muna daw kung sinong nagsulat. Alamin mo muna daw kung kanino sinabi, sa Hentil ba o sa Kristiyano. Alamin mo muna kung sino nagsalita. Alamin mo muna kung para kanino. Wala namang ganong sinabi si Apostol Pablo na meaning ng rightly dividing the scriptures eh. O, di ba? May nabasa ba kayong ganon na sinabi si Paul? Wala, di ba? Ang sabi niya lang dyan, gumamit ng matuwid na salita ng katotohanan. Tapat na magturo ng katotohanan. So dito mapapansin ninyo mga kababayan na sila gumagawa na sila ng sarili nilang interpretasyon sa nakasulat. Kahit hindi naman talaga yun yung nakasulat. Di ba? Kahit basahin ninyo yung buong konteksto niyan, wala yung sinasabi niyang method ng rightly dividing the scriptures dyan. So, ang ginawa natin, kumuha tayo ng 44 different versions ng Biblia. At pinaghambing-hambing natin kung anong ibig sabihin ng rightly dividing the word of truth sa King James Version. Alam nyo kasi mga kapatid, mga kababayan, napansin ko sa lahat ng version ng Biblia, yung King James Version lang ang gumamit ng salitang dividing. I think meron pang isa or mga 4 sigurong versions ng Biblia ang gumamit ng salitang dividing. And the rest of the versions, hindi nila ginamit yung terminong dividing. So dito, kumuha tayo ng 44 different versions and tignan natin papaano nilang tinranslate yung 2 Timothy chapter 2 verse 15. So dito sa ang Biblia,
Tagalog version ng King James. Pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos, manggagawang walang anumang ikahinihiya na gumagamit ng matuwid na salita ng katotohanan. So rightly dividing the scripture sa Tagalog ay gumagamit ng matuwid na salita ng katotohanan. Ganon din dito sa ang Bagong Biblia. Ayan, wasto na salita ng katotohanan. Dito naman sa ABP, ang ginamit naman dito ay cutting straight the word of truth. Dito sa Alexandria version, ang ginamit naman dito is cutting straight the word of truth. So pareho. Ito naman sa Amplified version, ang ginamit naman dito is accurately dividing. That is rightly handling and skillfully teaching the word of truth. Dito naman sa ang salita ng Diyos, ang nakalagay naman dyan, itinuturo ng tama ang salita ng katotohanan. Dito sa American Standard Version, sabi dito, handling aright the word of truth. Dito naman sa Contemporary English Version, ang sabi naman dito is, who teaches only the true message. So yun naman ang pagkakaliwat nila, no? Dito naman sa Complete Jewish Bible, ang sabi, he deals straightforwardly. So yun ang pagkakagamit naman niya, straightforwardly. And dito sa Darby, ang sabi, cutting in a straight line the word of truth. Dito naman sa Douay-Rheims, ang sabi, rightly handling the word of truth. Dito sa English Standard Version, ang sabi, rightly handling the word of truth din. Dito sa Good News Bible, ang sabi, who correctly teaches the message of God's truth. Dito naman sa Holman Christian Standard Bible, be diligent to present yourself correctly teaching the word of truth. RTPV, o yung paborito niyang version, tapat na nagtuturo ng katotohanan. So kung mapapansin ninyo mga kababayan, bihirang ginamit yung dividing the word of truth. Ang gumamit lang noon, King James lang. And the rest is hindi na nila ginamit. Bakit? Kasi dividing is not the accurate term for it. Pag dividing ang ginamit mo, makakaroon ng ibang interpretasyon yung mga nagbabasa. So, majority ng mga scholars na nag-translate ng Biblia, hindi gumamit ng salitang dividing. Ginamit nila yung handling correctly, or skillfully, or cutting straightly, straightforward. Yun yung mga ginamit nila . So, ano ibig sabihin? Hindi accurate gamitin ang salitang dividing. Ganyan po yan, mga kababayan, ano? So dito pa lang makikita na natin mahina ang pundasyon nitong nagtuturo nito . At higit sa lahat, walang sinabi dyan na piliin mo lang kung anong papaniwalaan mo or alamin mo lang kung sinong kinakausap, kung Hudyo ba o Kristiyano. Wala nun, walang ganon mga kababayan. Ngayon, bakit ko naisip na pag-aralan natin itong bagay na ito? Kasi po, ginagamit ito ng karamihan ng mga pastor para iayon ang Biblia sa sarili nilang mga paniniwala, para i-harmonize sa sarili nilang mga opinyon sa Biblia. Sinasabi nila, rightly dividing the word of truth, rightly dividing the scriptures. Tapos ang gagawin lang nila, pipiliin lang nila kung ano yung dapat mo daw na paniwalaan at hindi. So syempre, pipiliin nila is yung pabor sa theology nila, tama? Kapag hindi pabor dun sa kanilang theology, sasabihin nila na, hindi para sa atin yan. Pagpabor, yan para sa atin. Kasi meron silang leeway na ginagamit, correctly dividing the scriptures. Pero ang totoo, sila lang ang nag-classify nun, sila lang ang nag-divide nun. Hindi si Pablo o mga apostol o sino man sa Biblia ang gumawa nun. Walang sinabi si Apostol Pablo na, ito para ito sa mga Hudyo, o ito para ito sa mga Hentil, o ito para sa mga Hudyong Kristiyano lang ito pero hindi kasama mga Pilipino. Hindi ganon. Walang ganong ginawa ang mga apostol. Iyon, imbento lang yon ng mga pastor. That's their own doing of classification. Kaya mag-ingat kayo mga kababayan kasi yan ang taktika ng karamihan ng mga pastor. Di ko naman nilalahat yung iba talagang napaniwala. Yung iba naman sinasadya talaga, ginagamit yon as tactic to manipulate the Bible. Pero maliwanag sa binasa natin na mga versions ng Bible, this is 44 versions na walang ganong method. So ngayon, itong rightly dividing the word of truth, sinasabi to ni Pablo kay Timothy, tama? Sulat niya yan kay Timothy . So tanongin natin, alamin natin, papaano ba mag-aral si Timothy ng Bible?
Papaano din ba niya ipinapangaral ang katotohanan? Katulad ba siya ng mga pastor na aalamin muna kung sinong nagsalita, sinong kausap, Hudyo ba o Entil? Eto, pakinggan ninyo kung paano nag-aaral at nangangaral si Timothy ng Bible, ha? Ang sabi dito sa 2 Timothy chapter 3 verse 15, dun lang din, hindi tayo lalayo. Mula pa sa pagkabata, alam mo nang ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo Jesus. Lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Sa gayon, ang lingkod ng Diyos ay magiging handa sa lahat ng mabubuting gawa. Ang liwanag, ano? Ang sabi ni Paul, lahat ng kasulatan. Hindi sinabi ni Pablo, lahat ng isinulat ko lang. Ang sabi niya, lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan. Ang sabi ni Kristo, ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. The truth will give you salvation. So, entonces, yung lahat ng kasulatan na kinasihan ng Diyos, yan ay magagamit for salvation, for truth. Therefore, hindi mo lang pipiliin kung anong babasahin mo. Hindi mo pipiliin kung anong paniniwalaan mo. Hindi mo pipiliin kung ano lang ituturo mo. Hindi ganon. Lahat ng kasulatan, gamitin mo pag nagtuturo ka ng katotohanan. Yun ang ibig niyang sabihin. Aralin mo lahat ng nakasulat at ituro mo. Wala. Yung pastor na alam ko, sukat pinagpipili lang yun, dapat paniwalaan at hindi At ang hirap pa nun, siya lang ang namili. Wala namang sinabi si Pablo na, eto lang ang papaniwalaan mo sa kaligtasan. Wag yan ito lang. Yung sulat ni Pedro, hindi yan sa atin. Yung sulat ni Santiago, hindi sa atin yan, sa mga Hudyo yan. May ganun bang sinabi si Pablo? Yung Bride of Christ, ginagawa nila yan Meron silang sariling listahan or classification ng mga book sa Bible na yun lang daw ang dapat mong paniwalaan when it comes to salvation. Kumbaga, sila lang ang nagtakda nun, sila lang ang naglista nun. Pero looking upon the Bible, if you will verify it, hindi naman ginawa ni Apostol Pablo yun Wala naman siyang ginawang listahan na ganun Sila lang ang nag-classify nun, sariling listahan nila yon. Pero subukan mong i-challenge yan, kung kaya ba nilang patunayan yan sa cross-examination, pag kin-cross-exam sila ng hindi nila kapananampalataya, hindi nila kayang patunayan yan. Ginagaranti ako 110%. They cannot prove that this classification is biblical. Kaya kita nyo, dahil dyan sa imbentong turo na yan ng rightly dividing the word of truth kuno, nagkaroon po tuloy ng dalawang method of salvation. Nakabuo sila ng dalawang method of salvation. Iba daw ang kaligtasan sa mga Hudyo at iba ang kaligtasan sa mga Kristiyano. Saan mo nabasa sa Biblia yon? Wala sa Biblia yon. Ano pa isang sablay ng rightly dividing the word of truth nila? Ang sabi, si Kristo daw para lang sa Israel. Yung aklat ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, or ni John, yung 4 synoptic gospel, ang sabi niya para lang daw yun sa mga Hudyo. Pero hindi niya naisip na ang sumulat ng Lucas ay hentil. Isang ebanghelistang hentil. Isinulat yan para sa hentil na si Teopilo na gustong malaman ang buhay at aral ni Jesus. So meaning, ipinapangaral ni Lucas kay Teopilo by writing the biography of Jesus Christ kung ano yung mga turo ni Kristo. Hindi naman niya sinabi kay Teopilo, Teopilo, ito para lang sa mga Hudyo ito Wala naman sinabing gano'n si Lucas tapos, binasa niya yung Matthew chapter 15 verse 24 na si Jesus ay isinugo lang sa Israel. Ibig bang sabihin nun yung mga sinabi ni Kristo para sa mga Israelita lang? Kung para sa mga Israelita lang yung salita ni Kristo, bakit ka Kristiyano? Hudyo ka ba? Pilipino ka, di ba? Sabi mo ang salita ni Kristo para lang sa mga Hudyo. Ba't nananampalataya ka kay Kristo? Pilipino ka. At kaninong salita ba yung ipinapangaral ni Pablo? Salita ba ni Pablo yon, sarili niya? Di ba salita din ni Kristo yon? Baka may magtanong, ba't sinabi ni Kristo na sinugo lang siya sa bansang Israel? Kaya sinabi ni Kristo yon kasi yun ang priority niya. Ang priority niya ay ang bansang Israel. Kumbaga, sa trabaho, may priority kang gagawin. Inutusan ka ng boss mo na i-prioritize mo muna ito.
But it doesn't mean na hindi mo nagagawin yung iba. Nakuha nyo? Si Kristo, ang priority niya mga Hudyo. Pero ang tanong, wala ba siyang trabaho sa mga Hentil? Basa, pakinggan ninyo dito sa Isaiah chapter 42 verse 4. Ito po ay prophecy about Jesus Christ. Ang sabi niya, hindi siya mawawalan ng pag-asa ni masisiraan ng loob. Paghahariin niya ang katarungan sa daigdig, ang mga bansa sa malayo ay buong pananabik na maghihintay sa kanyang mga turo. See? Yan, hula kay Kristo yan. Ang sabi, ang mga bansa sa malayo, kabilang ang Pilipinas, ay buong pananabik na maghihintay sa kanyang mga turo. Hindi lang limited sa mga Hudyo ang turo ni Kristo. Kaya nga laging sinasabi ni Pablo, una-unay sa mga Hudyo, saka mga Grego. Priority muna mga Hudyo, una sila. Kaya sabi ni Kristo, ako'y isinugo sa bansang Israel. Pero hindi ibig sabihin, sa Israel lang magtatapos. Nakuha nyo mga kababayan? Kaya ingat kayo sa mga nangangaral niyang rightly dividing the scriptures. Delikado yung mga pinagtututuro nila na ganyan. Ang katunayan, nung umakyat si Kristo sa langit, ang sabi ng Panginoon sa mga apostol niya, dito sa Matthew chapter 28 verse 19, kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan niyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-utos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanglibutan. So, maliban sa mga Hudyo, kanino pa isinugo ang mga apostol? Ang liwanag, sabi dyan, sa lahat ng mga bansa. Gumawa kayo ng alagad sa lahat ng mga bansa. Kasama Pilipinas ano ituturo sa Pilipinas? Turuan nyo silang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo. Anong utos? Di yung utos na sinulat ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas at ni Juan. Paano mo sasabihin mo ngayon na para lang sa mga Hudyo yun? Ang mga nakalagay doon, mga utos ni Kristo, di ba? Ang liwanag na sinabi ni Kristo, ituro ninyo sa kanila sa lahat ng mga bansa na ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. Therefore, ang mga apostol, hindi lang yan sinugo para sa Israel. Nakuha nyo? Kasi itong mga nagsasabi ng rightly dividing the scriptures, sabi nila, ang mga apostol, isinugo lang para sa mga Hudyo. Hindi sila para sa mga non-Jewish like mga Filipino. Kaya daw, yung mga sulat ni Juan, ni Mateo, ni Lucas, ni Marcos, hindi daw para sa mga non-Jewish yan. Yung tinatawag na 4 synoptic gospels. Yun daw ay bahagi ng lumang tipan at hindi daw yun para sa mga hindi Hudyo, which is maling-mali, mga kababayan, maling-mali. Maliwanag ang direktiba ng Panginoong Hesus sa kanila. Humayo kayo at gumawa ng mga alagad sa lahat ng mga bansa kasama Pilipinas. Sa katunayan, si Pedro nangaral din sa mga Hentil. Alam ba ng mga miyembro mo yan, Pastor? Na si Pedro nangaral din sa mga Hentil sa bahay ni Cornelio na isang opisyal Romano. Si Pablo, siya ba'y apostol lang sa mga Hentil? Sabi nyo, sa mga Hentil lang siya Basa sa Gawa 9:15. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, pumaroon ka, sapagkat hinirang ko siya upang ipakilala ang aking pangalan sa mga Hentil, sa mga hari, at sa mga anak ng Israel. Liwanag, di ba? Hindi lang pala sa mga Hentil si Pablo, para din siya sa mga Hudyo. Bakit karamihan ng pangangaral ni Pablo sa mga Hentil? Kasi nagkaroon ng division of labor. Ibinigay kay Pablo ang mga Hentil. At dahil hindi umaalis sa Jerusalem ang mga apostol, sila na ang nag-handle sa mga Hudyo. Pero hindi ibig sabihin nun, magkaiba sila ng itinuturo ni Pablo na itinuturo ng mga nasa Jerusalem. Hindi sila magkaiba. Ang sabi ni Pablo ganito, sabi niya, unang Korinto 1:11, sapagkat ibinalita sa akin ng mga tauhan ni Chloe na kayo raw ay may mga alitan. Ito ang tinutukoy ko, sabi ng isa, kay Pablo ako. Sabi naman ng isa, ako'y kay Apolos. May iba namang nagsasabi kay Pedro ako. At may nagsasabi pang ako'y kay Kristo. Bakit? Nahahati ba si Kristo? Si Pablo bang ipinako sa krus para sa inyo? Binautismuhan ba kayo sa ngalan ni Pablo? Talatang 23, ngunit ang ipinangangaral namin si Kristong ipinako sa krus, isang katitisuran sa mga Hudyo at kahangalan para sa mga Hentil.
Subalit sa mga tinawag ng Diyos, maging Hudyo at Grego, si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. So, iisang aral lang. Isang aral lang eh. Si Pedro, pwedeng mangaral sa mga Hentil. Si Pablo, pwedeng mangaral sa mga Hudyo. Kasi, hindi lang naman daw siya para sa mga Hentil, sabi ng Panginoon, kundi para din naman sa bahay ni Israel. At lalong hindi sila magkakaiba ng turo. Walang magkaibang kaligtasan sa Hentil at sa Hudyo. They are sharing the same gospel, but they have different territories to take. Nakukuha nyo? Again, ang sabi ni Pablo sa unang Korinto 14:26, bawat isa sa inyo'y may isang awit, may isang aral, may isang pahayag, may wika, may isang pagpapaliwanag. Ang ginawa ng pastor nila, eto lang ang para sa kaligtasan natin, yung sulat lang ni Pablo. Yung ibang sulat, hindi atin yan. Walang kinalaman yan sa kaligtasan natin. Ganun ba ibig sabihin ng rightly dividing the word of truth? Ganun ba yon? Walang basis yun eh. Imbento yun. That is perverted na rightly dividing the scripture. Sarili nyong imbento yan. Pati yung listahan na pinapakita nyo na may classification, kayo lang naman nag-classify nun eh, di ba? O ngayon ang tanong, ano ba ang tamang pag-aaral ng Biblia? Papaano ba tamang aralin ang Biblia? Ang sabi ni Apostol Pablo dito sa unang Korinto 2:13, which things also we speak, not in the words which man's wisdom teacheth, but which the Holy Ghost teacheth, comparing spiritual things with spiritual. Paano daw ginagawa ng mga apostol sa pag-aaral ng Biblia? Comparing spiritual things with spiritual. Yung salitang spiritual, kukunin mo at ikukumpara mo yan sa iba pang salitang spiritual. Halimbawa, kapag ang pinag-uusapan ay rapture, kunin mo sa Biblia lahat ng turong may kinalaman sa rapture. Tapos pagkumparahin mo. O pag ang topic mo naman ay second coming, kolektahin mo lahat ng mga turo about second coming tapos pagkumparahin mo. Kapag ang turo ay mabuting gawa, kunin mo lahat ng turo about good works and then pagkumparahin mo. Ganon ang tamang pag-aaral ng Biblia, comparing spiritual things with spiritual. Kaya tama yung sinabi ni Pablo kay Timoteo lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan. Hindi ka mamimili. Lahat, ang sabi niya, lahat ay kinasihan ng Diyos, magagamit sa pagtuturo ng katotohanan. So kung mangangaral ka, obligado kang basahin lahat. Kasi, paano mapapagkukumpara ang mga spiritual teachings kung konti lang ang alam mo sa verse? Diba? Kung konti lang ang alam mo sa Biblia, paano mo mapapagkukumpara ang mga spiritual teachings ng Bible? Alam mo, ang Biblia parang puzzle yan. Kung magtuturo ka tungkol sa pananampalataya, dapat marami kang alam na verse pagdating sa faith. Kung magtuturo ka about food, dapat alam mo lahat ng teachings about food. Kung magtuturo ka tungkol sa kingdom, dapat lahat ng teachings about kingdom alam mo. Kung hindi mo pa alam, ano gagawin mo? I-research mo yung topic na yun sa Biblia. Lahat nandyan, walang labis, walang kulang. Ang gagawin mo lang, konting sipag lang. Hahanapin mo para mabuo mo yung truth about dun sa topic na gusto mong ituro. Eto, pakinggan mo ha. Sa Isaiah chapter 34 verse 16, inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang. Walang mangangailangan ng kanyang kasama sapagkat iniutos ng aking bibig at pinisan sila ng kanyang espiritu. Nakita nyo? Ang sabi sa Biblia, saliksikin. Kailangan ng konting sipag, kapatid. O sabi ni Kristo sa John 5:39, saliksikin ninyo ang mga kasulatan, sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan at ang mga ito'y siyang nagpapatotoo tungkol sa akin. Kita nyo? Magsasaliksik ka. Nandyan na lahat yan. Pag sinabing saliksik, hindi ka lang sa isang lugar naghahanap nun. Pag sinabing saliksik, hindi lang sa isang lugar. Wala, ang itinuturo nyo, dyan lang sa chapter na yan, huwag kang lumabas dyan. May ganun ba? May ganun ba pag-aaral ng Biblia? Hindi nga talaga kayo marunong talaga mag-aaral ng Biblia. Sa pagbabasa ng Biblia, ang utos ng Diyos, magsasaliksik ka. Kung pastor ka, babasahin mo lahat. Dahil bilang pastor, marami kang obligasyon. Magtuturo ka ng katotohanan. Magpapabulaan ka ng mali. Magtutuwid ka ng pamumuhay. Kaya dapat kumpleto yung alam mo sa Biblia Babasahin mo lahat.
Kumbaga sa gamit, halimbawa, merong nawalang gamit. Yung bang nawalang gamit, isa-isang sulok lang ng bahay mo hahanapin? Di ba hindi? Hahanapin mo sa lahat ng parte ng bahay kasi hindi mo alam kung nasan o kaya nakalimutan mo So, ganun din ang salitang pagsasaliksik. Hindi lang sa isang lugar. Maghahanap ka hanggat maaari, basahin mo lahat, gaya ng sabi ni Pablo. So, yan po yung sagot ko dun sa comment ng dalawang nakapakinig sa atin. Hindi po ako nagagalit sa inyo. Nagagalit po ako sa pastor na mali-mali ang turo. Hindi ninyo obligasyon na basahin ng Biblia ang buo. Kung isa ka lang pangkaraniwang miyembro, iba ang field na ibinigay ng Diyos o ministry na ibinigay ng Diyos para sa'yo. Hindi obligasyon ng miyembro na aralin ng buo ang Biblia. Ang may obligasyon yan, mga pastor, para masiguro nila na tama yung turo nila sa inyo. So, yun po ang aking sagot. At sana ay nabigyan ko ng tugon itong inyong mga comments. Maraming salamat po sa inyong panonood at muli, sa Diyos ang lahat ng kapurihan.